Alleluia, 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 Alleluia. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang inalulugdan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kaniyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moses at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kaniyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ang kaniyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubilin ito, ngunit sila-sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang tawag po natin sa kapistahan natin ay Transfiguration. Pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Kung tayo ay bababad sa Ebanghelyo, ibig sabihin kung ating kakalkalin ang Ebanghelyo sa kaniyang bawat saknong, marami tayong mauunawaan. Kaya lang kulang ang ating 5 minuto para ito ay ating pag-usapan. Pag-usapan na lang natin siguro sa isang paraang madali nating maunawaan. Siguro po nakakita na kayo ng frame na diptych. Yung frame po ba na magkaduktong na gano'n, na mayroong 2 bisagra. Para pagbukas ninyo, 2 picture agad yung makikita. Di po ba, no? Siguro meron kayo sa altar ninyo, usually. Ganyan yan eh. Ang tawag po dun sa style na picture na yon ay diptych. Die, 2. Kaya di ba division, 2. Devil, 2. Pinaghihiwalay ang kaisipan ng tao. Diptych. Kung titingnan po natin sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ay parang diptych. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Pagpapakita kung ano ang tunay na pagkakakilanlan ni Jesus.
isang totoong tao at totoong Diyos. Diptych. Ang pagkakatulad ng dalawa o ang pagkakaiba ay nakikita sa kaniyang karanasan. Kaya nga yung pagkasaksi ng tatlong apostol, si Pedro, Santiago at Juan, ay nagdala sa kasagutan kung sino si Jesus. Ang taong kasama nila sa paglalakbay, ang taong kasama nila at nakikita niyang gumagawa ng mga himala ay nagkaroon ng kasagutan na ang taong ating sinusundan, ang guro na ating sinusundan ay mayroon pa palang pwedeng ipakita sa atin. Pero ipinakita sa isang limitadong pamamaraan. Titingnan mo na lamang sa dalawang panel na ang kaniyang pagkatao at ang kaniyang pagkadiyos ay tumutugma sa kaniyang mga gawain, sa kaniyang pagsaksi, sa kaniyang pamumuhay, sa kaniyang salita. Kaya ang bilin ni Jesus na wag muna nilang sabihin ay hindi pa rin nila nauunawaan dahil marami pa silang dapat saksihan sa taong ito. Doon sa frame na yan, nabanggit na nakita ni Juan, ni Pedro at ni Santiago, si Moses at si Elias. Imagine, si Moses bilang ninuno nung unang panahon at si Elias bilang propeta ay naroroon sa pagsasalarawan na nasaksihan ng tatlong alagad. Ano po ang ibig sabihin nun? Na si Moses bilang siyang naging pinuno ng mga Israelita noong unang panahon na nagligtas sa kanila at papunta doon sa pangakong lupa, ay pagpapakita na kay Jesus ang karurukan ng pangako ng Diyos. Ano naman si Elias? Si Elias bilang propeta ay na kay Jesus ang karurukan ng pagkapropeta ng lahat. So Jesus is the fulfillment of the law na nire-represent ni Moses at fulfillment of the prophet na nire-represent ni Elias, na pagsama sa iisang frame ang kapangyarihan at misyon ni Jesus. Ibig sabihin po, si Jesus na ang bagong batas. Wala nang iba pang batas na darating kung hindi ang batas ni Kristo. Wala na ring propetang darating dahil tinuldukan na ni Jesus ang lahat ng sinasabi ng mga propeta. Si Kristo na ang huli at walang katapusang propeta na nagsasalita sa atin ngayon. Ano ang matututunan ko sa pagbabagong anyo ni Kristo sa bundok? Sapagkat ang bundok ay simboliko ng pakikipag-ugnay ng Diyos sa tao. Lahat ng nangyari kay Jesus na pinakaimportante sa kaniyang buhay ay nangyari lahat sa bundok. Ang kaniyang pagkamatay sa bundok ng Golgota ay isang paraan ng pakikiugnay ng tao sa Diyos. Ang kaniyang pagpaparami ng tinapay ay nangyari sa isang bukid. Ang kaniyang pag-akyat sa langit ay nangyari sa isang bukid.
Ibig sabihin po, kung gusto nating makita ang kapangyarihan ng Diyos, tayo'y aakyat sa bundok upang makita at maranasan ang kaniyang kalwalhatian. Pwedeng sabihin nating hindi literal na bundok, kung hindi bundok ng ating buhay. Aakyatin natin ang misyon nating makita ang Diyos sa kaniyang bundok ng pagpapala at biyaya. At upang maunawaan natin ng mas malalim ang gustong sabihin ni Jesus, tayo rin ay magbagong anyo sa kaniyang harapan. Hindi lamang siya ang magpapakita ng kaniyang kalwalhatian, bagkus tayo rin sa ating kakayahan ay unti-unting magbago sa kaniyang presensya upang tunay nating makita ng pangmatagalan ang kalwalhatian ng Diyos. Kung papaanong nasaksihan ng 3 alagad sa napakaigsing panahon o oras ang kalwalhatian ni Kristo, tayo rin ay inihahanda sa mas matagal at mas panghabang buhay na pakikipag-ugnay sa Kanya doon sa bundok ng Kaniyang kalwalhatian, ng Kaniyang kaharian. Tayo po rin ay natatransfigured. Tayo rin ay unti-unti sanang nababago ng ating debosyon at ng ating pagiging Kristiyano. Tayo sana ay mamuti rin na walang anumang sabon ang pwedeng makapagpaputi dahil tayo'y binabago ng banal na pangungumpisal at hinuhugasan ng dugo ni Jesus upang tayo rin ay magningning sa kaniyang harapan. Unti-unti po, kung hindi napakahirap gawin ito, pero binibigyan tayo palagi ng Diyos ng pag-asa na araw-araw ay palaging panibagong pagkakataon upang magbago tayo sa kaniyang harapan. Upang mabago natin ang ating sarili at tayo'y makasaksi ng buong buo sa pagtingin sa kaniyang mukha na mangyayari lamang sa kaniyang kaharian. At gusto natin lahat yun makasama sa kaharian ng Diyos. Pero mayroon tayong gagawin, ang magbago rin upang makarating sa ating pangarap. Dahan-dahan lang po, mangyayari yun. Ilang beses kang nagalit kahapon? 5. Ngayon, 4 na lang. Babawasan mo. Ilang beses kang nainis sa mga kasama mo sa opisina? 5. Bawasan mo, 3 na lang ngayon. Unti-unti, no? Unti-unti, mababago tayo. Dahan-dahan. Mahirap. Pero mangyayari kung palagi itong nakatuon sa kagustuhan nating makita ang tunay na mukha ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal.